Isa sa mga napansin ko sa nangyari dito, Dana and Inday, is that parang afterthought na lang yung pag-i-invoke ng IHL. Parang hindi siya talagang nakasama dun sa substantive na discussion in the aftermath of the whatever that is, the encounter, the carnage in Negros. At in fact, nabanggit mo kanina during the before we recorded this, na may mga statements mga official katulad ni Defense Secretary Gibo Teodoro, na when you read it, talang tipong, does this guy know what he's talking about? I mean, given the commitment ng government sa IHL supposedly. Keep in mind, guys, hindi lang itong IHL, hindi lang ito Geneva Conventions, at hindi lang ito ibang mga pinirmahan ng gobyerno tungkol diyan. Meron din tayong batas on IHL, and I hope Dana can explore that. But also, as we pointed out in the story today, na dahil nga meron 2 batang namatay, may i-invoke na rin dito yung international law on yung Covenant on the Rights of the Child. So, anong tingin niyo dito? Bakit parang, or ako lang to kasi bias ako, parang hindi ganun ka solid, hindi ganun kalalim yung pag-uunawa sa IHL? Who wants to go first? Sige, si Inday na. Hindi talaga ganun kalalim ang pag-unawa sa tao, no? Siguro may siguro human rights organizations na pwedeng mag-explain dyan, but karamihan, I don't think kakayanin nila mag-himay-himay ng mga konsepto na ganyan. So, ang ano lang nila is that automatic, kung nandyan ba, pwede, kailan ba pwedeng patayin o kailan ba pwedeng makonsider combatant, na kailangan yata ng mas malawak na pag-aral sa mga tao nito. I don't know, but a lot of even good friends have been PMing na sila talagang litong-lito. And puro naman to nakapag-aral talaga. Hindi lang talaga nila nakuha yan. Before you weigh in, Dana, actually point out ko lang, this was malinaw ito Inday, no, dun sa lalo sa mga feed natin sa social media, na ang dami-dami mga komento about bakit sila andun? Nandun kasi sila, so dapat mamatay sila, dapat talaga mga rebellion, dapat sila targetin talaga. Bakit may researcher na andun? Anong ginagawa ng mga researcher na yon? Bakit nasa bundok sila kasama ang mga NPA? I think itong ganitong klaseng pag-uunawa, mababang pag-uunawa sa IHL, may intindihan mo ito sa mga ordinaryong tao na hindi naman talaga pinag-uusapan palagi ito, even though the history of conflict in this country should have compelled a lot of us na pag-usapan yung international humanitarian law. But kita mo na rin ito sa mga pronouncement ng mga taong nasa gobyerno, people who should know better, like the Secretary of Defense, the AFP Chief of Staff, who know what IHL is about, but nagbibitaw pa rin sila ng mga salita na talagang undermines the government's position on IHL. Gusto ko lang i-point out yan. Dana, back to you. Una, Kaloy, nung panahon nga ni Duterte, drug war, yung mga namatayan, ang iniiyak lang nila, bakit nyo pinatay? Pwede nyo namang tinorture. Diba? Pwede nyo namang hinuli lang. Walang due process. Walang human rights. Concept na nga lang ng human rights, napakahirap para sa atin na intindihin. IHL pa. But then again, when I was looking at the stories, at least yung nakita ko online, ang statement na nakita ko sa military had 3 elements. Bakit sila nandun? Bakit sila may baril? At bakit sila lumalaban? That would satisfy the concept of IHL, na combatant sila and so they can be killed. That was why I was asking, nasan ang baril? Sino ang may katabi? At sino ang may hawak? Kasi, di ba sa IHL, but ikaw nga yung mas nagpa-practice nito, pagka wala na yung baril, pag wala kang hawak, hindi ka combatant. If you are not fighting. If you are fighting now at bigla kang sumurrender, 5 minutes later, hindi ka na combatant. Hindi ka pwedeng patayin. Pwede kang i-aresto, but not killed. Yeah. Tawag yan or That's combat. why,
Exactly. So that's why it matters where the guns were found and where the bullet casings were found. Yeah. 'Di ba? Gaano kalapit in relation to the bodies. May katabi nga akong baril, wala namang bullet casings. How can you prove that I was actually firing? That's good. Actually, ito challenge ito ngayon sa Philippine military, sa police at sa gobyerno in general, which is that because again, we're coming from the assumption na alam nila ang IHL. Pero parang ang ginagawa nila ngayon, they're feeding into the ignorance of the public tungkol sa international humanitarian law by giving them, really propagandistic information na alam mo na inaano talaga yung pag-iisip ng mga tao. When in fact, duty dapat ng gobyerno na to na linawin kung ano yung mga issues pagdating sa international humanitarian law. Like for instance, yung term nga kanina, yung hors de combat na sinasabi natin, ito yung mga taong, halimbawa, rebelde, na nasugatan o sumurrender o di kaya nahuli, hindi mo na siya pwedeng galawin right after that point. Pwede mo na siyang galawin kung bigla niyang kinuha yung armas at nagpaputok uli sa sundalo, nanlaban. Parang ganun Kung ang bigla nangyari. siyang nanlaban. Biglang nanlaban. I mean, there are ways to do it, I suppose. Pero ang ano dito is that merong mga batas ang digmaan. Tawag dito, rules of war, na malinaw. Unang-una, may nagsabi nga sa Facebook nga So anong sinasabi nyo? Napaka-delusional nyo naman. Anong sinasabi nyo? Na dapat yung mga sundalo, bago sila makipagbarilan, isiguraduhin muna nila na walang baril yung tinatarget nila? Actually, oo. Kasi pag di nila ginawa yun, violation yun ng IHL. And the military knows this. The NPA knows this. I mean, hindi natin sinasabing ang military lang ang may kakayahan na mag-violate ng IHL. Pati din naman ang NPA. And in fact, this has been documented before. But in this instance, where majority of the fatalities come from the side of the NPA and also from civilians, ang burden of following IHL, of making sure that IHL is paramount here, is with the Philippine government. Okay? So tingin ko, malaki pang I don't know if you agree with me, but apart from just promoting the human rights, dapat mas active yung promotion ng IHL sa Pilipinas ngayon. What do you think, Dai? And also, dun sa sinabi ni Dana na yung sinabi ng military, 1, 2, 3, parang nagpapakita, alam nila. No? Alam nila, pero rhetorical yan, wala silang ebidensyang ipapakita, paulit-ulit lang, tapos tatanong. You know what it reminds me? Kaloy, ikaw na nagsabi, Dutertification, di ba? The Marcos government has wanted to distance itself from the Duterte here. And yet we are seeing a lot of the things that happened then carried over. Pati na nanlaban, and etc. na yan. So siguro kailangan... na-comment nga Ano yun, Dana? Kaya na-comment. Na-comment nga Well, diba? I mean, and I was saying Dutertification. Baka naman kaya na-comment. Thank you for following the footsteps. Yeah. On this point, final point on this one, and I'd be very curious to know what you think of this. But I think, from where I sit, that given the international aspect of this in terms of respecting IHL, the rules of war, hindi lang ito pananagutan ng gobyerno na mag-imbestiga at make sure that future conduct ng Philippine military and the police in future engagements with insurgent groups follow the letter of the IHL. But also, I think, merong papel dito ang international community, particularly yung mga diplomatic community who are very, very keen about IHL. Kasi napapansin nyo, parang wala silang halos sinasabi dito yung mga embassy sa Pilipinas. Lalo na, merong dalawang PhilAm pala na namatay, but wala tayong naririnig from the United States Embassy on this one. But dito, naipapakita lang talaga ang kahalagahan ng IHL. And I think it's about time that the international community also should weigh in. Just a quick note before you weigh in also, Inday. Norway, of all the countries in Europe, they have been the ones that are very, very supportive of the peace process between the government and the Communist Party. The National Democratic Front. Although wala ng peace process ngayon,
I think marami pa rin namang bansa sa European Union ay talagang gustong matapos itong kaguluhan na to. Pero again, back to the point, do you agree na dapat pumasok na rin dito, mag-weigh in na rin ang international community? Yes, they should. And, but Kaloy, ikaw na rin based from what I've read from you as dating nasa HRW ka, no, and lagi mong nirereklamo rin na minsan kulang rin talaga sa response yung mga European countries who we expect to be more conscious about human rights than, say, the United States, no, pagdating dyan. So, meron din siguro partly, kasi narinig ko rin yan ilang beses na mas maayos naman ito kesa yung dating gobyerno. Yeah. Kahit off the record, laging sinasabi yan sa atin. On other hand, Pilipino, ganun din pag ano. So, meron kayang ganyang trade-off, whether sa diplomatic circle or sa mga Pilipino na hindi naman ganyan kalawak. So, parang ayaw natin to rock the boat too much. Hindi ko alam pero minsan may feeling ako kasama yan sa pag-weigh ng mga tao kung ano ang kanilang reaction sa mga nangyayari. Yeah, good point. Dana? Well, I think kasi, partly it's because of the confusion. Hindi nga malinaw, was it an NPA camp? Was it a civilian? I mean, kasi naman, outside of an NPA camp, hindi dapat pwede tayong magpunta kahit saan, di ba? NPA camp lang yung pwedeng danger zone. It's an NPA camp. But, yung ganon. So, una yon. Pangalawa, dahil maagang dineclare ng military na combatant lahat, tumahimik yung iba. They were waiting. Pero for me, for example, yung kay RJ, may body of work yung tao. Ano yan? NPA sa gabi, journalist sa umaga, ganon. Nagbakasyon ako magbabakasyon lang ako ngayon, mag-NPA po ako ng 2 buwan. Pagkatapos, journalist ako ulit. Kita mo naman yung katawan ng tao, hindi naman madaling mabuhay sa bundok na medyo hindi ka masyadong fit. Okay? I'm sorry. Ibibigay ko na yung doon sa babae para yung doon sa kay Alisa. Okay, medyo payat yun, baka pwede pa. Pero gusto ko rin malaman, ano bang baril lang nakita sa tabi niya? Kaya ba niyang buhatin yun? Di ba? I mean, may mga baril na mahirap i-fire. You have to be very fit. That's why it matters. Which guns were found beside whom. So anyway, so ganon. So I think it's because of the confusion that some people have chosen to stay silent kasi hindi nila alam ano ba talaga ang nangyari. Although, for me, at least kay RJ, I think, malinaw yung kay RJ. So, sa akin, nung sinabing lahat sila combatant and then you have a journalist there, the burden of proof shifted doon sa AFP to prove na combatant sila. Kasi na-prove mo na at least one is civilian. And they were claiming they were all combatants, wala pang identification. Yes. But yun na nga the AFP is not being pressed. Di ba? Or are they being pressed and they're not answering kaya walang lumalabas na storya? Kasi dapat napaliwanag na tong mga ito Mm-hmm. Actually, tama ka doon, kasi again, it's not as if this is the first time this happened. Marami ng mga excuse me, marami ng mga individual, marami pa nga mga na makailan lang mga nahuli sa area ng mga NPA. At I think dito lumalabas ngayon yung napaka insidious na campaign. Kung gaano ka-insidious yung campaign ng gobyerno na kinukula-kulan lahat ang mga kritiko ng gobyerno at mga aktivista. Yung narrative na pag ikaw ay leftist, communist terrorist ka na. This has been going on for a long while, decades, even before. This predates, Duterte and even Gloria Macapagal-Arroyo. This go way back in the 1988 na yan, yung mga logbooks ng military reports. Communist terrorist yan CD. Yung Oplan Bantay Laya, remember terrorist that? groups. Yeah, so matagal nang conflated yan. Yeah. So tingin ko ito yung isa sa mga dito isa sa mga factor dito kung bakit talagang nahulma na ang pagtingin ng publiko tungkol sa mga individual na to, sa mga aktivista, sa mga journalist na ganito. I mean, the bottom line being na kung ikaw ay hindi NPA, wala ka dapat sa bundok.
Yun ang kanilang linya palagi. Pero speaking of speaking of yung kulang sa pangunawa, appreciation sa mga issues na tulad ng ganito ng marami sa atin at saka sa publiko na rin.